Hindi umano lahat ng ginagawang pagmimina ay nagdudulot ng kasamaan sa ating kapaligiran. Maliban na lang kung ito ay inaabuso at hindi inaayos ang ginagawang pagkuha ng mga mineral. Kaya't paano nga ba natin masasabi na may kapakinabangan sa ginagawang pagmimina sa napakayaman nating likas na yaman? Balitaan mo kami tungkol dito, Dina Pagibitan. Hindi lamang mga negatibo tulad ng volcanic eruptions ang dulot ng geographical location ng Pilipinas. Maituturing din itong isang biyaya. Dahil kasi sa kinalalagyan ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, nabibiyayaan ang mahigit 7,000 isla nito ng iba't ibang uri ng mineral. Ito rin ang dahilan kaya maraming nagnanais na mapakinabangan ang nasabing yamang mineral ng bansa sa pamamagitan ng pagmimina. Ngunit ano-ano nga ba ang mabubuti at masasamang dulot nito kung tama o mali ang paraan ng pagmimina? Isa ang LNL Archipelago Minerals Incorporation sa mga lehitimong large-scale mining sa Santa Cruz, Zambales. At ayon sa pamunuan, bago sila magsimulang magmina, nagsasagawa muna sila ng geological exploration para matukoy ang lugar kung saan may mineral. Kung hindi ito gagawin, maaaring magkaroon ng wildcat mining na nagre-resulta sa pagkasira ng ating kalikasan, na siya naman daw madalas nagagawa ng hindi lehitimong mga kumpanya. Kung walang mineral exploration, magkakaroon tayo ng problema sa pagmamina. Kung saan-saan lang tayo magmimina. Gayon din ang paggawa ng mine perimeter canal. Bago tayo magmina, mag-conduct ng mining kailangan meron na tayong naka-construct na mitigating measures, protective measures para maprotektahan yung mga community sa ibaba. Matapos minahin ang lugar, dapat naman na magsagawa ng rehabilitasyon o progressive mine rehabilitation ang mga kumpanya. During operation, required ang companies na magtabi ng certain amount every year for the tawag namin dyan, final mine rehabilitation and decommissioning fund. Trabaho, raw materials para sa constructions, additional revenue sa gobyerno, ang ilan sa mga positibong dulot ng pagmimina, nabatayan din daw ng isang malusog na ekonomiya. Malaki na rin ang tulong sa akin ng mining. Diyan po ako nabubuhay, diyan ko nabubuhay ang pamilya ko. Ano pong pipiliin nyo? Bukid? Magbukid o yung dito po? Ang pipiliin ko, ma'am, dito sana. Kasi mas malaki yung upa namin. Gayunman, pagkasira naman ng ating kalikasan o biodiversity at polusyon ang ilan sa negatibong resulta ng aktibidad na siyang ikinakabahala ng ilang residente sa barangay Gisgis sa Santa Cruz, Zambales. Aanhin natin ang mineral, ang yaman na bigay ng hindi natin ito pakikinabangan. Ang gusto lang naman naming mangyari, mabalansi po yung yung kalagayan ng nagmimina at saka po ng mga tao. Aminado ang LNL Incorporated na dahil ongoing pa ang paggawa ng alternatibong ruta, kinakailangan muna nilang dumaan dito. Pero iginiit nitong sumusunod sila sa mga pamantayang ibinibigay ng lokal at national government para sa responsableng pagmimina. Many mining companies now have realized na dapat talaga as a minimum man lang mag-comply sa lahat ng requirements ng law. So when we say requirements, it can go the whole spectrum na ng social, environmental. Of course, ang bottom line din dyan, it has to be economic kasi nasa business din naman kami. Nariyan ang palagiang pagdidilig ng kalsada ng watering trucks na may speed limit. Ang palagian ding pagwawalis nito para maiwasan ang sobrang alikabok. We're trying to find a way na mag-share din yung ibang mining companies na who had a hand in But definitely, hindi namin pababayaan na ganyan lang yung condition. Bakit? Kasi pati yung mga trucks namin, mapaperwisyo din. Diba, masisira yung molye, kung ano. Kaya it's to the interest of everybody. Ayon sa Chamber of Mines of the Philippines, napakaraming misconception o maling akala sa usapin ng pagmimina. Isa na rito ang konseptong hindi lahat na nagsusumite ng application for exploration permits sa Mines and Geosciences Bureau o MGB ay maaaprubahan.
Ayon pa rin dito, isa lamang sa 4,000 mining prospects sa bansa ang natutuloy sa pagmimina. Bagamat mayaman ang ating bansa sa mga mineral, higit sanang mamayani sa bawat isa sa atin ang malasakit at pagmamahal sa ating kalikasan sa anumang paraan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita.